Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya tara, simba tayo. Ayun si Love Lines Jr. It's a sunny Sunday morning. Magandang panahon ngayon compared nung nakaraang linggo. Solemnity of the Corpus Christi ngayon. Umalis na yung bagyo. Sana wala munang sumunod. Sambong lakad bulan along the way. Oops, tapos may tanglad pa. Snake plant, oregano. Sinit. Wonderful. Flower. Ano kayong halaman yun? Puti ang bulaklak. Kita na yung bulaklak ng anong tawag dito? Magic fruit? Oh. Save us from the fires of sin, and lead our souls. O ang tinatawag namin, the solemnity or most holy body and blood of Christ is also known as the solemnity of Corpus Christi. Sa dati ito po tinatawag, mula natin ay sinabi sa English na tinatawag the body of Christ. Ito po ay nag-originate doon sa France noong mga 13th century. At ito po ay pinalawak at ipinagdiriwang sa pamagitan ni Pope Urban IV noong 1264. Ang kapistahan ipinagdiriwang, ito po ay on the Thursday following po o pagsunod po sa kapistahan ng Holy Trinity sa US. Ito po ay sa USA. Pero dito sa Pilipinas, pagkatapos po ng Holy Trinity sunod na linggo, ito po ay ang kapistahan ng Corpus Christi. Kaya, kung titignan po natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon, ito po ay nagsisimbolo ng pag-ibig ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero kung ating pong panginalan, ito po ay masasabi natin na kasama po sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga tao na nangangailangan ng pagkain. Sabi po nila, masarap daw talagang kumain, lalo na kapag dinala tayo o pumunta tayo sa ikuluhan. Pero ang ipinagtataka ko ay bakit parang hindi tayo maraming kontento sa kinakain natin. Parang marami kong may kulang, parang laging tingin. Mayroon tayong hinahanap na gusto natin masatisfy tayo. Kaya nga marami sa atin ay kain ng kain hanggang wala tayo hanggang sa wala tayo kamanay-manay na dumudog din ang kanan ang ating katawan. Hindi na nakikita ang ating mga lagi. Lumalapad na ang ating mga braso. Kumakapal na ang ating mga bibig at nangyayer na ang ating mga pagkalilan. Kaya nga mayroong filosofiyang ganito. If you eat, you will die.
If you don't eat, you will die also. Sabi ng iba, kumain ka habang may panlasa ka pa. Dahil wala na, hindi mo na malasahan kahit ang sarap na iyong kinakain. You will die just the same. Kaya kumain ka na kumain hanggang gusto mo. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Corinto, let us eat and drink, for tomorrow we die. Pansinin mo ang iyong pagkain o ang iyong kinakain. May nangyayari ba kakaiba bukod sa pinapagganito ang iyong timbang o ang iyong katawan? Baka naman, huyang ka lang nga, kain ka ng kain, dulo ka ng dulo, wala ka bang pakialam sa ginagawa, wala ka bang pakialam sa ginagawa ng pagkain sa iyong katawan. Merong nangyayari, mga kapatid, merong nangyayari pag kumain po tayo ng gusto natin, pag kumakain po tayo ng nais natin. Ang ating kinakain ay nagbibigay sa atin ng tinatawag natin lakas, nagbibigay sa atin ng tinatawag natin o ito po ay bahagi ng ating buhay. Ngunit tandaan natin, we become what we eat. Tayo ay naging katulad sa kinakain po natin. Kaya sabi ng iba, mag-ingat po kayo palagi sa inyong kinakain. Baka ang kinakain ay nagbibigay sa inyo ng tinatawag natin sakit. Kapag tandaan po natin, kapag puro po bago ang kinakain natin, ano po nangyayari sa atin? Tayo po ay nagiging nagiging bago-ing lumaki ang ating katawan. Kaya sa lahat, tayo po ay nagiging alam. Pagkapit naman ang ating kinakain, ano po nangyayari sa atin? Makakamuli ka. Pagkapit po natin ang kami, katulad ng kapatitan, talibeta, ano po nangyayari? Pagkapit po natin ay nagiging kambing. We become what we eat. Kapag po naman dyan po ang ating kinakain, ano po nangyayari sa ating katawan? Nagiging pangina, nagiging malas, tumataba, pero ang ating katawan ay nagiging pangina. You become what you eat. Ika na. Kaya nga mga kapatid, maintindihan po natin kung bakit inaay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin upang magiging pagkain. Gusto niya magiging katulad niya tayo. Hindi yung nag-iisis. Pag kumapapag tayo ng banal na Eucharistia, sabi niya, we become like Christ. Tulungan mga kapatid, kung tinanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia, dapat magiging katulad natin siya. Magiging katulad tayo sa Kanya. Magiging isang mapagpapahal. Magiging isang tao mapapagpapahal. Magiging isang tao mapapagpapahal. Magiging katulad natin siya ng pag-iisip, ng ating panagalitan, ng ating pagkilos. Kaya naman para kahit kahit nilang bisis pa tayo mag-communion o mag-receive ng bagong Christ, pag hindi natin pinag-ilalan, pag hindi natin pinag-isipan, at hindi natin pinag-ilalan ating mga sarili, walang kwenta ang ating pagtanggap ng banal na kagawa ni Jesus. Kaya ang pagkakasama sa pagtanggap po natin na kagawa ni Cristo, dapat maging katulad tayo sa Kanya. Maging mas mapagpatawad, mapagkaruga, mapagpakubawa ang maging banal katulad ni Jesus. Kaya sa dating na makistahan,
na katawan ng dugo ni Kristo, ginahayaan kami ng Panginoon na sa aming pagtanggap, sikapin po namin na unawain, hinitigin, at isa naman, isabuhay ang puro sa atin ng ating Panginoon. Ito ay hindi lamang pagpalaga sa Kanya, kundi ito po ay isang pagpakita sa ating ng Diyos ng Kanyang kapilang pag-ibig. Kaya si Jesus, sabi niya, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Ito po ay nagpapakita ng pagmamahal niya sa bawat isa sa tumayo. Asan na yung bulaklak mo? Wow, teka lang. Ang ganda ng pinikmati ni ate mo, talbog ito. May dalawa pa ngayon. Sana. Ay! Takay na. Tara na. I will sing for... Hoy! Surukul mother, kamusta? Joyful na pala ngayon? Joyful na. Tayo, Corpus Christi ngayon. Solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Buod! Buod ngayon, you become what you eat daw. So, kung ano yung kinakain mo, nagre-reflect yun. Nagre-reflect. Ano yan? Basta, kung anong kinakain mo, kunwari, baboy ka ng baboy, magiging baboy ka na rin. Ibig sabihin, magiging mataba. Ayan. Kamagay, kung anong kinain mo, di ba, pag kumain ka ng masibuyas, sisingaw yun sa katawan mo. That's it. Literally, ganun ang nangyayari talaga. So, kumain ka ng masustansya, magiging malusog ka. Kumain ka ng junk foods, magiging junk ka na. Yeah, parang wala lang. Parang wala kang kinain, parang ganon. And that leads to many illnesses. Tapos, dahil kumakain tayo ng katawan at dugo ni Kristo, dapat mag-reflect na rin sa atin kung ano yung characteristic ng ating Panginoong Jesucristo. That's it. Ganon tayong dapat na mga Catholic. Or tayong mga Kristiyano. But most especially yung mga Katoliko na nagsisimba at nangungumunyon. Yan ang buod ng Sermon ni Father for today. At binasbasan kanina yung mga pinagdasal at binasbasan yung mga first yung mga birthday celebrators for this month, saka yung mga may wedding anniversary ngayong month of June. Practice na yun dito sa chapel every first Sunday of the month. Kung sino may birthday sa buwang ito at may anniversary, ipinagdadasal at binabasbas. Okay, so mainit na Sunday, and praise God, may we be all like what we eat, especially
tayo na nangungumunyon. So I encourage everyone na magkumunyon para the more we become what we eat. Because Jesus' body and blood we really eat during the communion. Okay. Yan lang po. Maraming salamat. I'll see you later. Mataas ang temperature. Siguro dahil may ulap o talagang mataas na yung temperature ngayon kasi sabi nga, damage na ang ozone layer. Though nasa nasa tapat ng anong karagatan. Kalimutan ko. Pero affected pa rin tayo. Kaya sana yung mga nag-produce ng damage sa ating layer, sa ating atmosphere, maisip nila yun. Ang ganda ng langit, no? Halaman everywhere. Right, ladies and gentlemen. We're home! Tapos yung aking halaman, ayan. Isn't it lovely? Aren't they lovely? So, welcome home. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.